Happy Thursday, mga kabulgar! And welcome to Bulgaran na! With your attentionist na vida na ngayon ay bumabati ng mainit na hapon dahil malapit na po ang summer at ramdam na ramdam nyo na po ba? Ang init ng panahon ngayon, iba na. Grabe, di ba? At sasabayan po natin yan ng mas mainit pang mga chikang showbiz dahil ito po ang mga nasagap nating latest ngayon. Syempre, wag na nating patagalin, di ba, ang mga ihahatid nating balita at baka mamaya kukulangin na naman tayo ng oras. Pero sa mga gusto pong mag-comment at mga nakatutok sa atin ngayon, ilagay nyo lang po yung inyong mga comments at kapag may time tayo mamaya, babasahin po natin yan isa-isa at isa-shout out ko pa kayo. So, okay, ayan, umpisahan na po natin ang ating chikahan ngayong Huwebes. Dito sa balitang si Miss Shasha Padilla, ang ating Divine Diva, ay nagbalita ng kanyang health status ngayon dahil po siya pala ay tinamaan ng isang virus. O di ba, nako, usong-uso pa rin talaga ang virus. Kung akala natin ay tapos na ang COVID, di ba, ngayon hindi man siya tinuturing na talagang COVID, ay buhay na buhay pa rin talaga ang virus. At sa kanya nga pong post, ibinalita ni Miss Shashing, ayan, katulad ng tawag sa kanya sa showbiz, na bored na siya kasi 3 days pala siyang na-isolate dahil sa kanyang ubo, sipon, low-grade fever at yung kanyang mata ay nagkaroon po ng conjunctivitis o yung tinatawag po na pink eye, na ito po ay nakukuha sa virus or bacteria, yung mga siguro airborne, nahahawa, di ba? Kung dati sore eyes lang ang alam natin ng ating kabataan, ngayon meron pang conjunctivitis na nalalaman, di ba? At ikinuwento nga po ni Misha na nakuha niya siguro to nung nag-show siya sa Cebu recently. At siguro sa plane dahil hindi nga siya nakapag-mask, sabi nga niya, ay may nakuha siyang virus. At ang masama pa nito, pati yung kanyang daddy na 91 years old na raw ay nahawa niya pa ng conjunctivitis. Kaya ngayon, 'di ba, pareho na silang meron nito, yung pamumula ng mata. And yung kanyang nanay, na hindi naman niya sinabi kung ilang taon na, ay nag-uumpisa na rin yung ubot sipon. Kaya naman po, dahil dito, hindi nakapag-tape ng ASAP si Miss Shasha. At sabi nga niya, namimiss niya na yung kanyang mga katrabaho. O di ba ganyan po talaga ang mga talagang dedicated sa trabaho. Parang ayaw nagpapahinga. At in fairness kay Miss Shasha, hanggang ngayon, very in demand pa rin naman siya. Kahit sa mga corporate shows, sa mga provincial shows, di ba, andyan pa rin po at kilalang kilala pa rin siya. Kaya si Miss Regine Velasquez, di ba, na kamakailan ay nagsabi na silang mga singers na ngayon ay tumatanda na at feeling niya ay nagkakaroon na siya ng fear, ng insecurities, di ba? Dahil nag-iiba na yung kanilang boses. In fairness kay Miss Shasha, kahit past 60 na rin siya ngayon, di ba? Ay very active pa rin at ayaw pa rin magpahinga. Yun ang maganda, di ba? Kumbaga, kapag tuloy-tuloy yung trabaho mo at hindi ka napapahinga, yung boses mo hindi rin napapahinga. Oo, at syempre, masaya ang kanyang love life at may katulong siya, may katuwang siya. Kaya naman, hanggang ngayon, hindi mo siya mariringgan ng depression, ng stress, di ba? Ang kulang na lang talaga sa kanya, apo. No? Pero syempre, ayaw naman natin i-pressure si Karil, di ba? Oo, pero malay natin soon, sana, di ba? Ilang taon na rin kasal si Karil, kaya Yuzon. At siguro namimiss na rin or gusto na rin ni Miss Shasha na maramdaman na may apo siyang inaalagaan. Pero time will come naman, di ba? Parang dalaga pa rin naman si Miss Shasha hanggang ngayon, di ba? Yung kanyang body figure, kahit medyo, alam natin, pag nagkakaedad, medyo lumalaki. Pero yung shape niya, grabe guys, di ba? Hot mama pa rin si Miss Shasha Padilla. Kaya get well soon, Miss Shasha. At paalala niya nga po sa lahat, huwag pa rin pong kalimutang mag-mask kapag nasa public place kasi hindi natin alam yung virus, di ba? Lalo na po ngayon na uso nga ang ubot sipon. Kaya nga ako rin po medyo ayan, parang kumakat yung lalamunan. Pero syempre, more water lang tayo guys para at least sa tubig pa lang nakakapag-therapy na tayo. Ayan. Nako, nakikita ko na yung mga nagko-comment. Oo.
Maraming salamat po kina Joshua Buendia. Ayan, happy Thursday po sa ating lahat. Jasmar Santos, ayan, shout out sa mga taga Santiago City. May mga pabati na sila agad. Ate Weng, Puruntong, Shai, Kuyang Rick at Crazy, and also to Excel na masipag na nag-workout sa Toyota, na nag-work sa Toyota Isabela branch. Keep it up. Nakakatuwa naman na lumalawak yung ating mga followers and viewers dito sa Bulgar. So sa mga taga Isabela, hello sa inyo dyan. Kay Mayor, ayan kay Mayor ang ating kaibigan. Okay. Ayan pa si Joshua Bendia, ang dami rin niyang pabate. Pwede bang mamaya na yung mga birthday greetings, Joshua? Napakaraming pabate para siyang dictionary o kaya encyclopedia ng mga birthday ng mga artista. Well, anyway, eto naman yung ating second item. Oo, very fresh lang po ito dahil mukhang na-hurt si Miss Angel Locsin sa paratang na ang kanyang stepson na si Joaquin Arce, na anak of course ng kanyang mister na si Neil Arce, na nasa PBB ngayon ay tinatawag na Nepo Baby. 'Di ba? Kaya naman itong si Miss Angel Locsin, kahit nabihira sa social media, biglang napalabas para bulalas ang kanyang damdamin. At eto nga, basahin lang natin yung kanyang naging post bilang pagbibigay ng kanyang opinion dito sa pagtawag kay Joaquin na Nepo Baby. Ayan, sabi po ni Miss Angel Locsin, bihira lang akong mag-social media pero nagulat ako sa comments ng ilang tao dito. Ano namang kasalanan ni Joaquin at naging asawa ko ang dad niya para ma-brand siya as Nepo Baby? Para namang hindi ako nag-jeep o bus papuntang tapings ko dati. Ka-level ko pala sa Diskaya, laugh out loud. O diba? O nga naman, parang diba, nakilala naman si Miss Angel na hindi naman mayamang artista. Ngayon, inile-level siya kay Sara Diskaya. Ito pa yung sabi niya, pero yung pera ko, hindi galing sa nakaw. O, di ba? Nako, at si Miss Angel talaga, pagdating sa politika, very, tawag dyan, very gising. Or alam na alam, aware na aware siya sa mga nangyayari sa ating bansa. Sabi niya, yung 12K na boto ko kay Joaquin sa buong journey niya, baka dagdagan ko, maasar ko lang yung ibang makagawa ng issue. O diba? Hindi siya napikon, guys. Hindi siya napikon. My son could have asked me for a project, but ang hiniling niya is mag-audition sa PBB. Wag bitter, nakakapangit yan. O, diba? Naapektuhan, obviously, si Miss Angel dito nga sa pang-accuse sa kanya at sa anak niya si Joaquin Arce na ginagamit yung kanilang pera para ma-save siya. Pero guys, in fairness kay Joaquin, talagang nung nakilala pa lang din namin siya na unang pumasok siya, pinakilala siya ng Star Magic. Napaka-humble nung bata at hindi mo iisipin na mayaman, na sila ang may-ari ng RC Ice Cream, di ba? Na malaking na negosyante ang kanyang dad at dating producer, di ba? Kaya tama naman yung sinabi ni Miss Angel Locsin. Kung tutuusin, kung gugustuhin lang nila, di ba, na mapasikat si Joaquin Arce, pwede namang ipinag-produce na lang nila ng movie. Pwede namang ginawa na lang nila ng TV show, 'di ba? Pero gusto nilang idaan syempre doon sa kung ano yung choice ni Joaquin na paraan para siya sumikat. At yun nga ay through PBB. Gusto niyang ma-experience kung paano maging housemate. Sino bang ayaw, di ba? Ang dami naman sa atin talaga kahit na may pera, kahit na sikat na, gustong ma-experience talaga kung paano pumasok doon sa bahay ni Kuya. Dahil ang dami ring matututunang lessons in life, di ba? Yung pakikisama mo sa mga housemates, paano ka makakasurvive doon sa mga task ni Kuya. Pero eto nga guys, may mga nagsasabi na parang unfair naman kay Joaquin yung PBB at parang the more daw na parang ginagawa niya yung mga sacrifices niya, yung mga paghihirap niya, parang mas pinag-iinitan daw siya at merong favoritism. Totoo ba yan? Sa mga nakatutok sa PBB, meron daw favoritism. Ako, ang feeling ko naman dyan, di ba, nasubaybayan ko din yung PBB nung first season niya at nakita natin yung rules, yung galawan, paano ba gumagalaw yung PBB. At ako, syempre nakita ko, parang bukod sa, hindi lang siya basta isang reality show, parang nakikita ko dyan, way din para kumita ang show through ads, through votes, di ba? Kasi
may voting, guys. So, talagang para ma-save mo yung iyong housemate na manok mo para manalo, talagang maglalabas ka ng pera, boboto ka, di ba? Actually, napakatalino nung may concept nito dahil 'di ba? Mapipilitan kang maglabas ng pera eh. Mapipilitan kang bumoto, suportahan para ma-save mo yung gusto mong manalo. So, tama naman si Miss Angel Locsin. Unang-una pera niya 'yan. Kung humingi man siya ng suporta sa mga tao, siya mismo naglabas ng pera. Eh ano nga naman ang paki ng mga tao kung gastusan niya yung kanyang anak at ganun siya ka-supportive kay Joaquin, 'di ba? Kahit naman siguro sino, kapag yung anak mo o yung kapamilya mo ang nandoon, susuportahan mo talaga. Pero para nga naman daw tawaging Nepo baby itong si Joaquin, dun lang siya pumalag kasi nga si Angel din naman talaga ay aminadong hindi rin siya galing sa yaman. Kung mayaman man ang kanyang asawa, pinaghirapan niya kung ano man meron siya at narating niya bago sila nagpakasal ni Neil Arce. So ngayon, ayan, si Miss Angel mukhang nasa mood na napipikon siya ngayon dito sa mga bashers na to na grabe naman kasi nga ang mga hanash, 'di ba? Pero feeling ko nagpapapansin lang niya kay Miss Angel Locsin at tinitrigger lang siya talaga para magsalita. At the more nga, syempre na may mga banat sa kanya, the more na nagpapakita siya sa social media. At marami na rin kasi syempre ang nakakamiss kay Miss Angel Locsin na magbalik sa, di ba, sa showbiz. So sana one day, why not, baka pwedeng siya naman din ang ipasok sa PBB, di ba, para magkaroon ng excitement. O, kumusta kuya, di ba? Baka naman pwedeng si Miss Angel Locsin naman ang ipasok natin sa PBB at makapag-share ng kanyang knowledge about showbiz at yung mga na-experience niya. I'm sure marami yan si Angel Locsin, o, di ba? Okay? Yung ating third item, eto naman guys, very fresh din po. Oo, gumalaw na ang baso, sabi nga. At nagkaroon na po ng move dito sa issue ng di umano'y pangbubugbog ng mga celebrities na sina Michelle Marquez D, Rian Ramos at Samantha Panlilio dito sa driver ni Rian na si alias Totoy. Ito nga po kung matatandaan natin last month, di ba? Naging malaking controversy po yan sa showbiz dahil nagreklamo yung driver ni Rian Ramos na di umano'y binugbog siya at ikinulong sa kondo ng magkakaibigang Michelle, Rian at Samantha. At eto na nga, ngayon pong araw ay lumabas na po ang balita at kinumpirma po ng lawyer ni Michelle D na si Attorney Maggie Abraham na nagpadala na nga po ang NBI o National Bureau of Investigation ng subpoena at ipinatatawag itong sina Michelle, Rian at Sam para magpaliwanag po doon sa accusation sa kanila ni alias Totoy na di umano'y binugbog at ikinulong nga nila sa kondo. At sabi ni Attorney Maggie Abraham, actually, etong si alias Totoy ay ipinatatawag na rin. 'Di ba? Kung last week natanggap nila yung sabina, si alias Totoy ay pinatawag na rin ng NBI at supposed to be yesterday, kahapon, Wednesday, ayan. Supposed to be ay may hearing daw para sa kanyang counter affidavit. Kaso mukhang hindi pa handa itong si alias Totoy at humingi ng extension. Kaya binigyan siya ng korte ng prosecutor's office sa Makati ng until March 3 para isampa yung kanyang counter affidavit. At kapag hindi pa rin nakapag-comply si alias Totoy, ay magiging subject for resolution na agad yung kaso. So, in fairness, ang bilis ganun kabilis. Iba talaga pag mga celebrities ang involved, no? Ang bilis-bilis ng kaso. Pero pag mga ordinaryong tao, yun lang, di ba? Parang ang tagal-tagal gumalaw ng ating batas. Sana naman yun lang din, maging pantay. Kasi bakit pag celebrities, parang ang bilis-bilis na bibigyan ng pansin. Pero pag mga ordinaryong tao, bakit ang tagal-tagal umusad ng batas? Ako yun talaga yung natin, no? Hanash natin sa ating mga korte. Pero naniniwala naman po tayo, di ba, na justice prevails pa rin. Oo, wag lang tayong mawala ng pag-asa sa ating hustisya. Dahil kapag nawala na po tayo ng pag-asa at tiwala, ay yun ang mahirap, di ba? Baka mag-resort na lang po tayo sa violence. Na wag naman po sana, di ba? Wag naman nating ilagay sa ating mga kamay ang batas. Di ba? Kaya nga po tayo may
husgado para dyan natin dalhin yung mga kaso. At sabi nga kung may reklamo ka, magreklamo ka sa barangay. O di ba, wag muna sa korte, sa barangay muna. In fairness. O, ayan, yung atin naman pong last topic. Ayan, bago natin basahin yung mga nagko-comment sa atin. Eto na guys, isa po ito sa mga ikinalulungkot ko. Hindi man po ako isang Noranyan dahil ako po ay isang open Vilmanian. Pero ito pong issue sa magkakapatid na Ian, Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth, ay narinig na po natin actually ito nang mamatay si Ate Guy last year. At ngayon nga pong malapit nang mag first death anniversary si Ate Guy, bakit lumulutang pa rin itong isyung to at iniintriga pa rin ang tampuhan ng magkakapatid. May kumalat po kasi na isang picture ng bulaklak sa lamay na I'm not sure kung ito po ay kuha doon sa lamay ng namatay na lola ni Miss Mariel Rodriguez. Na by the way, condolences pala kay Mariel at kay Senator Robin Padilla, no? Yung kanyang lola na si Miss May Villarica na dati pong artista, ayan. Pero ito nga po, may kumalat kasi na picture ng isang bulaklak ng patay kung saan nakalagay po yung mga nagpadala ay from Villamayor family and De Leon family. At nakalagay po doon ang pangalan ni na Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. So may mga nakapansin po, bakit wala ang pangalan ni Ian De Leon? Anong nangyari at bakit parang na-eliminate doon sa magkakapatid si Ian De Leon? Alam naman po natin na si Ian ang biological son ni the late superstar and the national artist Miss Nora Honor. At itong sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko, ayan. Ay mga hinugot sa kanyang puso, 'di ba? Ayaw nating tawagin ng ampon dahil I'm sure kahit si Ate Guy hindi niya tatawaging ampon yung mga yan. Hinugot sa kanyang puso, 'di ba? Hindi man galing sa kanyang sinapupunan, galing sa kanyang puso. At eto nga lang po ang nakakalungkot kung bakit kung kailan wala na po si Ate Guy ay parang ngayon pa na nagkakaroon ng issue sa magkakapatid at iniintriga nga po ang tampuhan. Actually, narinig na po na nga natin yan last year, 'di ba? Na mukhang hindi nagkakasundo yung magkakapatid dahil sa iniwan di umanong pamana ni Ate Guy na mga lupain niya sa Bicol. Mukhang nagkakaroon po ng problema sa isyung yon. Although, ayaw pong magsalita ni na Miss Lotlot De Leon at actually nag-reach out po tayo sa kampo niya. May isa pong close sa kanya na natanungan natin kung ano ba talaga ang tampuhan ng magkakapatid pero ayaw nga po nilang magsalita. Kahit naman si Miss Lotlot De Leon, I'm sure ayaw niyang magsalita dahil ayaw niyang maging public pa itong problema nila. Pero yun nga, may nakakarating sa atin na di umano, ang pinagtatampuhan ay yung mga naiwan ni Ate Guy kasi hindi pala nagkaroon ng last will si Ate Guy bago siya pumanaw. Kumbaga dahil biglaan yung kanyang pagpanaw, hindi niya na isaayos yung mga properties na dapat niyang hatiin kay Ian at sa iba pa niyang mga anak, 'di ba? At although sabi naman po ng isang source na malapit kay Ian De Leon ay nangako naman daw si Ian na dahil siya yung administrator ng mga naiwang properties ni Ate Guy sa Bicol, na right now ay mukhang marami pa raw problemang inaayos tong si Ian at hindi ganun kadali, 'di ba, yung pagbebenta ng mga properties. Pero nangako naman daw si Ian na kapag naiayos niya na lahat ay bibigyan niya ng kanya-kanyang share yung kanyang mga kapatid at hindi naman niya sosolohin kung ano yung mapagbebentahan dito sa mga properties, 'di ba? Kaya lang siguro dahil hindi sila nagkakausap, ay hindi natin alam kung ano ba talaga yung pinagsimulan ng gulo, ay ayun nga, meron daw tampuhan ngayon. Pero sabi naman din ng ating source, nilinaw niya na nung kasal naman ni Kenneth, ay nandoon din naman si Ian, dumating din at late nga lang daw. So baka naman, 'di ba, may parang hindi lang pagkakaintindihan yung yung magkakapatid at nagagawan lang ng intriga dahil sa mga sulsul sa kanila, yung mga nasa paligid, 'di ba, na bumubulong. So sana lang, 'di ba? So silang magkakapatid, sila yung mag-usap-usap at ayusin nila ito kasi I'm sure hindi matatahimik si Ate Guy
sa kanyang kinaroroonan ngayon, kung makikita niya pa rin, di ba, na yung kanyang mga anak ay hindi nagkakasundo-sundo. Kung nung buhay pa nga siya, di ba, ilang taon din yung nasayang sa kanila dahil sa mga pagkakataong nagkakatampuhan, hindi nagkakaintindihan, di ba? So, sayang yung panahon na kung kailan sila nagkabati-bati, kung kailan sila nagkaayos, nung bago mamatay si Ate Guy, ngayong wala na siya, gano'n na naman, magkakawatak-watak na naman sila dahil lang sa hindi mga pagkakaintindihan. Nakakalungkot lang po yung gano'n. So, ako lang, ang unsolicited advice ko lang sa kanila, pag ganito kasing usaping pampamilya talaga, di ba, ano tayo tayo pa namang mga Pinoy, pagdating sa pamilya, ano tayo, very emotional tayo. So, ang sa akin lang sana, magkaayos-ayos sila habang maaga pa at hindi pa late at wag nilang sayangin yung oras, di ba? O kung may mga hindi man pagkakaintindihan financially, sa pera, kung alam naman natin ang pera talagang ang dami nag-aaway diyan kahit magkapatid, mag-ina, 'di ba? Magkakaibigan, pero sana maisip nilang mas matimbang ang dugo more than anything, 'di ba? Sabi nga, blood is thicker than water. So sana yun ang pag umaabot sila sa puntong meron silang hindi pagkakaintindihan, lagi nilang maisip na blood is thicker than water at yung kanilang pagkakasundo ay for the sake of Ate Guy na lang para magkaroon na siya ng katahimikan. O yun, di ba guys? Nako, I'm sure maraming nakaka-relate sa atin siya na may mga problemang pampamilya. Kaya sana po lagi nating maisip dito po sa ating show, ang ating goal ay hindi lang naman po mang-intriga or magbalita. Goal din po natin na mapag-ayos-ayos, makapagbigay ng magandang lesson, lalo na po sa mga family problems, di ba? Ako parang maala-ala mo kaya tayo ngayon, no? O anyway, eto na. Napakabilis ng oras. Tapos na po ang ating chikahan at dumako na po tayo sa shout out at batian portion. Siyempre, batiin natin yung napakaraming pabati ni Joshua Buendia na mga nagbe-birthday ngayon. Ayan, kahapon birthday pala ni Inay Maricel Soriano. Nako, sa mga fans ni Maria, I'm sure, nag-celebrate na sila kahapon at hindi ko alam kung nabati ko si Inay Maria. Pero ayan, happy birthday po. Ayan, si Joshua Buendia, ang mga pabati niya today. Kay Ate Merly Francisco Buendia from Amparo Village, Caloocan City. Sabi ko sa inyo, lumalawak na yung ating naaabot. And happy birthday to February 26 kay Brigading Aricheta, Makoy Averilla, Shays ko, Mikey Kuwangko, wow, idol din natin yan si Mikey Kuwangko. Asunta De Rossi, kumusta na kaya si Asunta ngayon? Ang tagal na niyang din lumalabas, no? Mira Gonzaga or DJ Sky. Wow, saang ano yan? Saang radio station yan? Kay Alexa Ilacad, Angelique Lazo, Bjorn, tama ba? Bjorn Morta, and Shanda Romero. Oo, nakita ko rin yan, si Miss Shanda Romero. Happy birthday po. Ayan. Kay Monica Miralles, ang aking hipag. Ayan, thank you for watching. At kahapon kay Sis Doyet, maraming salamat. Kay Ate Fe Galicia, na lagi daw niya tayong napapanood. Maraming salamat. At ayan, nakita ko pa, sino yung mga babati ngayon? Si Roda, ayan, thank you for watching. At ito, sino pa yung mga wait lang ha. Naku, asa na daw yung kodigo ko? Nawala daw yung kodigo. Kodigo ni Ateng. Siyempre, ang ating big boss dito sa Bulgar, si Ma'am Nida Season, si Ma'am Michelle, Sir Ryan, at ang ating mga everyday na binabate na followers na natin ngayon. Of course, my idol, Governor Vilma Santos Recto, and to your family, kay Peanut na napaka-cute. Diba? Sana naman mag-ano din si Peanut, kahit commercial lang. Sana mapanood natin si Peanut. Napaka-cute ng kanyang apo, ni Ate V. Yan. Of course, anak ni na Luis Manzano at Jessie Menjola. Diba? Kailan ka mag-showbiz, Peanut? Ayan. Kay Ma'am Ray Tan of Beauty Derm, at congratulations kay Ma'am Ray na napaka-active ding member ng Rotary. Ayan. Of course, kay Maring Tates Gana and Tinti na nagtatanong ng ating mga blind items sa Spill the Bee. Thank you so much, Mare. Sa aking ninang Christopher Min, ayan na hindi ko man nakakausap everyday. Mahal na mahal ko at alam ko mahal na mahal din ako ni Ninang Christy. Of course, kay Ninang Orlinda Rapadas, nakausap lang po natin kanina sa nakatuto kaninang Linda. Ate Essie, Tita Token Lizares and
Daughters of St. Paul, ayan, sa mga laging nakatutok sa atin. Mel Balyanera, ang ating kumare, ayan, sa aking mga kaibigang sina Mary Jane Fabi, Atila Bartolome, Elenita Mata, Laura Bukaw, Lolita Bozar, and Annalyn Diaz na nasa Dubai ngayon. Hello and thank you for watching. Tita Ana Marie Bonifacio, ayan, parang namimiss ko yung message ni Tita Marie. Tita Josie, Jojit, Mitch and Girl, Ma'am Nympha, ang ating news editor na si Joy Repol, si Mabel, ayan, nako, ayan po, kung nagtataka kayo kung sinong naggulat sa akin, si Mabel Viron po, napakagaling po, napaka-talented. At siya rin po yung nagbo-voice over ng ating news dito sa Boses. Diba, mamayang 6 p.m. po, mapapanood nyo rin po yan. Ayan, kaya Jenny, of course, na kasama natin sa Glam Team. Si Mars, ayan, na laging nakasupport at ating buddy. Si Justin, si Brian, si Ate Feli, Ate Liza, si Tin Tamayong ating HR. Ate Susan Ricafort, ayan, Ma'am Lizelle, ayan, thank you for watching. Sa ating SG na si Kuya Lorenzo at si Kuya Leo. At sa mga hindi ko pa nabate, may mga na-miss pa ba ako? Of course, kay Shai na ating director at kay EJ, tama ba EJ? Ayan, thank you. Kaya very successful ang ating show dito sa Bulgar. Ayan, nako, at sa mga online department, of course, nako, ang hirap nilang isa-isahin, ang dami nila guys. Pero soon, ipapakita din natin sila dito. Ayan. Again, so maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. May humahabol pang pabate sa aking mudra na si Mama Yoli de los Santos at sa aking Tita Grace de la Rosa. Ayan. Na mahal natin. Kahit tayo ay para kami love-hate relationship, pero mahal natin yan si Tita Grace. Pagaling ka, Tita Grace. Gayon din sa aking kumaring Lori Junicio na lagi kong pinadadala ng ating mga chikahan dito para maaliw siya. Pati kay Rain Escanio, ha, habang nagda-dialysis tayo ang pinapanood niya. Maraming salamat sa inyo and see you soon again tomorrow, same time po, 3 p.m. At syempre, huwag niyong kalimutan bumili ng Bulgar every day. Ayan po, para maging updated kayo sa ating mga balitang showbiz. At gayon din po, i-follow niyo ang aming mga social media sites, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, sa YouTube, at itong ating Bulgar Facebook page para lagi niyo pong mapapanood ang ating everyday chikahan. So, kita-kita again tayo tomorrow guys, 3 p.m. dito sa Bulgar Facebook page para sa ating Bulgaran na! Mag-ingat po tayong lahat and have a happy Thursday. Bye-bye po!